Sa impormasyon ni Senator Riza Hontiveros, mayroong 3,650 na miyembro ang kulto, kabilang ang 1,587 na menor de edad. Ibinunyag din ng senadora na may sariling gobyerno ang kulto ni Senyor Aguila na ang pangalan ay Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government at may mga ebidensya ring ipinakita ang senadora ng mga resibo. Bukod doon, nag-i-issue rin daw ang kulto sa kanilang komunidad ng sarili nitong birth certificate, marriage certificate at maging death certificate. Si Senyor Aguila pa raw mismo ang nagkakasal, nagbibinyag, nagpaparusa at nagbibigay ng utos sa kanila. Ang tawag sa gobyerno nila, Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government. Pambihira, mayroon pa sila sariling Ministry of Budget and Finance. Mamaya, ilalahad din ng ating mga witness kung paano sila pilit na pinakasal sa mura nilang gulang, some as young as 12 years old, mismo ng tinatawag nilang Senyor Aguila. Pero ito pong ipapakita sa inyong family planning form ay paunang patunay. Ito ay mga miyembro ng SBSI at kita naman sa address nila na kapihan. Mga menor de edad ito. Halimbawa, itong isang pinapakita ko, ang edad niya ay 15 years old. Based on this document, siya po ay may isa ng anak at ang civil status niya ay married. Pag chinek ang local civil registrar, wala pong record ng kasal, ng pagpapanganak, ng pagkamatay. Dahil po ang Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government ang nag-i-issue din ng birth certificate, marriage certificate, at death certificate. Nabalitaan ko din po na pwersadong pinatigil ang mga bata sa pag-aaral. At halos 30% lang ang pinayagang pumasok sa school. Sino ang mga 30% na ito? Sila ang mga nakapasok sa 4-piece program. Sayang nga naman daw ang makukuha na cash transfer dahil makakaporsento pa ang kulto. In fairness naman sa kanila, may at least 2 lehitimong proseso ng gobyerno sila na sinasalihan. Ang pagkuha ng ayuda at ang pagboto sa local at national na eleksyon. Sayang nga naman ang command vote. Kakaiba din talaga ang karisma ni J. Renz Kilario o ang tinatawag na Senyor Aguila. Ayon sa ating mga witnesses, siya ay nagkakasal, nagbibinyag, nagpaparusa, nagbibigay ng atas sa araw-araw. Tama naman siya sa mga media interviews. Hindi siya ang Diyos. Siya ang reincarnation ni Santo Niño. Siya ang Ginoo. Sus Ginoo. Why is this important to lay down, Mr. Chair? Because the cult is the vehicle they use to perpetrate the multiple abuses on the children of SBSI. The cult is the cover to avoid scrutiny. The cult is what they use to provide impunity to its leaders. The cult is what forces community members to look the other way even when abuse and exploitation happen right in front of their eyes. Sabi nga sa isang pelikula, if it takes a village to raise a child, it also takes a village to abuse one. Alam niyo po, ako po ay community organizer dati at suportado ko ang mga lehitimong people's organizations at ang right to organize. But when organizations are used to abuse children, when they are used to avoid the laws of the land, we need to take action. Ako po'y nagpapasalamat
sa mga ahensya ng gobyerno na mabilis na nagresponde, lalo na ang DOJ, including the IACAT and the Bureau of Immigration at ang DSWD. Nagpapasalamat din ako sa Diocese of Surigao para sa kanilang panawagan para sa kaligtasan ng mga taga-Kapihan na biktima ni J. Renz at ng kanyang mga kasama. Sa mga residente ng Kapihan at miyembro ng SBSI, wala po kami balak na tanggalan kayo ng tahanan at ng komunidad. Ang gusto namin ay mapanagot ang mga may sala. At pag managot ang may sala, mapoprotektahan ang inyong mga anak. Mababalik sila sa pag-aaral at buong-buo ang inyong mga assistants mula sa gobyerno. Nagpayaman ang mga may sala habang kayo ay naghirap. Pinilit nila kayong ibenta ang inyong mga lupa at bahay at pinatira kayo sa mga barong-barong. Samantalang sila, hindi nila binenta ang kanilang mga ari-arian. Saktuhon nato ang sayop. Dili mo na mo pasagdan. Please. Well, actually, Mr. Chair, isa na lang talaga or isa pa rin yung tanong ko eh. Kina Senyor Aguila. Nahawa ako sa inyo, Chair. Mayat muti ko nang siyang tawaging Haring Aguila. Pero Senyor Aguila ang gusto niyang itawag, ang tinatawag sa kanya dun sa Kapihan. So, siguro tanungin ko na lang, minsan pa, para for the record, kasi ito naman yung tanong na nagpasimuno nitong investigasyon ng aming mga resolusyon nung tumakas yung mga bata, kinukop ni na Mayor at ng MSWDO, nauna ng inaksyonan ng NBI, ng IACAT, and then nakapag-investiga tayo dito ngayon. So Mr. Chair, itatanong ko ulit, itatanong ko kina J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, ganon din kay Janet Ahok, at kay Karen Saniko. Yung isa sa pinakatanong ng investigasyong ito, may child marriage ba sa Kapihan? Kasi meron po tayong di kukulang sa 4 na mga witnesses nag-a-attest dito sa child marriages sa Kapihan. Kasama na po yung isang actual party to the marriage, si Elias Jane. Meron din po tayo, at ipinakita ko kanina, Mr. Chair, sa opening statement, isang official document na ang pamagat ay Family Planning Certificate, kung saan yung minor, 15 dun sa form, ay indicated na married ang civil status. At kayo po, Mr. Kilario, kayo po, Senyor Aguila, ang presidente ng SBSI on official record. Meron pa ngang hindi tayo na pag-usapan, Mr. Chair, Senyor Aguila, na pinapa-family planning pa talaga yung mga menor de edad na babae na pinapakasal nyo sa mga lalaking of legal age. Na nalalagyan sila ng, ano ba yun? Implant para sa family planning. So, patuloy pa ba kayo nagde-deny na may child marriages? So, nangyayari po ba ang child marriages sa Kapihan, Senyor Aguila, Mr. Kilario? Hindi po nangyari.